Hello guys, this is J. Paul C. Tanasas, aka Simpleng Guapo. So we will discuss about my achievements as counselor sa aming barangay. Ang dami kasing ang dami nating ikukwento ngayon tungkol sa pagiging isang kagawad. Kasi hindi talaga madaling maging kagawad guys. Di ba? So lalo na ngayon, we are technologically involved sa mga social media. Talagang gamit na gamit ang social media, lalo na pag nagpo-promote, lalo na pag meron kang mga activities na nagagawa. Kunyari meron kang participation sa barangay, sinishare mo yan sa sa Facebook or sa Instagram mo kung may IG ka. Pag may Twitter ka din, di ba? Solo mo na yung social media platforms. Doon mo ibabahagi yung mga na-contribute mo as politician. Doon mo din ina-upload yung mga achievements ng barangay niyo. Tapos gumagawa ka ng caption, nag-upload ka ng picture na magiging proud yung barangay mo kasi merong kagawad na gumagawa ng ganito sa social media. So meron din ibang may mga ways din na para ma-appreciate yung barangay. Kunyari gagawa po kayo ng mga ordinansa para sa barangay. Ipapatupad po kasi yan sa ipapatupad po yan sa barangay niyo. Para na rin sa katahimikan, para na rin sa kasiguraduhan ng seguridad ng sambayanan, di ba? Sa sa barangay niyo. Meron din tayong resolution. Doon po tayo kumukuha ng tempo, gumagawa ng resolution, yung kung anong nakikita mong problema sa barangay na pwedeng masolusyonan sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa sa ibang mga politiko. Yun po yung tinatawag nating outsource. Mag-outsourcing tayo, hahanap tayo ng mga malalaki at bibigating mga politiko na tutulong sa atin, tulad ng sa LGU, sa bayan nyo, pwede din sa probinsya, sa provincial government, pwede din tayong humingi doon. Pwede din tayo sa national, tulad ng mga senador, or idadaan natin sa mga kongresista, di ba? Because they represents of the districts kung saan sila nahalal. So yun, ang daming gawin natin doon. So isa doon sa mga importante is yung marunong kang gumawa ng resolution. Kailangan active ka, kailangan you have the knowledge para mag-produce ng resolution. Isa po yan sa mga requirement po. Aside from you are able to read and write, kailangan din kasi marunong ka doon. Tapos yung pagkikipag-usap ng malalaking opisyal sa gobyerno, tulad ng mayor, yung congressman, yung governor, vice governor, board members. Hindi madali makipag-usap sa kanila guys. Hindi lang din ikaw yung tao na laging nagpupunta sa mga opisina nila. So sometimes pag may simple tayong magbigay ng resolution, gusto nating i-meet and greet po yung mga yung mga hihinga natin ng tulong. So pag nagawa mo yon, pag na-approve yon, pag nabigay yun sa barangay, isa po yan sa mga achievements mo na gumawa ng resolution, at buong barangay na po yun makikinabang doon. Kunyari ano pa mga resolution yung mga naiisip natin. Yung madali lang talaga natin gawin guys is humingi ng pondo para sa basketball court, di ba? O kaya doon sa dagdag pondo para sa renovation, rehabilitation, or para doon sa multipurpose hall. Yun po yung barangay hall. Iba kasi yung barangay hall sa multipurpose hall, di ba? So yung multipurpose hall din po yung term, doon tayo humihingi ng additional funds kasi nga can't suffice or hindi po enough yung budget natin na nilaan doon, kaya nag-outsource tayo. So yun, doon po tayo gumagawa ng paraan para at least man lang makadagdag doon sa pondo na ilalaan natin sa multipurpose hall. Ano pa bang mga resolution na iba na pwede nating
gawin para sa barangay. Tulad ng mga riprap, magre-riprap tayo, drainage canal. Kung ano lang yan, konti-konti lang, di ba? Or farm to market road. Yan po yung importante. Lalo na kung yung daanan yung lubak-lubak na, gusto nyo nang palitan, gusto nyo nang ayusin yon, tapos kinapos ng budget sa barangay, pwede po kayo mag-outsource, gawa ng resolution. So yun po yung ginagawa natin sa sa barangay. Yun po yung ginagawa natin doon sa session. Kailangan meron tayong isusumite na mga resolution o mga ordinansa. Tulad po ng pag may ordinansa kasi na limited lang po sa barangay, na meron mga ordinansa sa national na not applicable sa barangay, pero applicable ng Pilipinas. Ng ibang barangay pwede siyang i-apply. Ano ba yung mga applicable doon sa barangay natin? Yung mga ordinansa. Kunyari, meron tayong BPSO, di ba? May mga tanod tayo. So gawa tayo ng mga ordinansa na curfew hours. Tapos kapos sa budget para sa pambili ng mga gamit sa ating mga tanod, gawa tayo ng resolution. Anong resolution 'yan? Mga batuta, gamit ng may posas nga, di ba? Kung pwede. Yung may anong tawag pa daw iba, basta kagamitan, flashlights, kailangan din kasi yan, kasi yung roofing, gabi naman, di ba? Ilaw-ilaw sila doon. Tapos pwede din yung radio para may may contact for in case of emergency, meron tayong magagamit, meron tayong matatawag. Lalo na pag yung area na walang signal, yung signal na pang text ba, kasi ngayon halos lahat ng barangay na mayroon ng PisoNet, madali lang talaga. Pero paano kung hindi masyadong good ang signal ng PisoNet? O paano kung nag-blackout tapos emergency? Di ba? Mas importante may radyo. O di kaya dapat meron pong cellphone ang barangay. Kahit keypad. Kasi yung keypad madali lang makahagip ng signal yan eh. Di ba? So kailangan yun. Yun po yung kailangan sa barangay. It does not mean na hindi nyo bibili kayo ng cellphone, hindi nyo na gagamitin yan. Kailangan gamit na gamit yan kasi yun nga, kung may emergency tapos may signal kayo doon, okay lang talaga. Pero ang tanong, kung walang signals doon sa pang text at pang tawag gamit ang Android phones, paano na yon? So kailangan merong radyo ang barangay, yung tanod, yung chairman, committee on peace and order, kailangan meron yon. Yung kagawad po na may hawak po ng committee ba na yon, dapat may radyo din siya. Dapat may radyo din yung chief tanod, tapos yung mga tanod kung pwede, kung may budget. Tapos yung kapitan, dapat meron din. Kasi siya po yung chairman ng lahat eh. So yun po yung ginagawa ng mga kagawad. Ano pa ba? Kung may mga projects po, kunyari, kasi sa session ipapaalam yan ni kapitana or ni kapitan. Ito po yung gagawin natin project. So kung mag-o-object po kayo, object po kayo. Pero kung sumangayon kayo sa proyekto, sangayon kayo. So meron mga debate din sa barangay sa session. Hindi yan anong tawag doon? Anong term ba diyan? Hindi na yan luma. Ganon. Parang na siya, nandiyan na talaga yung debate. So minsan kung kasi yung member ng committee, yung member ng sangguniang barangay, hindi naman talaga buong administrasyon yun, di ba? Kasi dalawa yung natin, di ba? Dalawa yung sa pananaw ng politika, di ba? May administration, may opposition. So talagang may papasok na opposition, may papasok na administration. So depende po kasi yan kung sino yung mas maraming nakapasok doon sa linya. So ngayon, kung gusto niyo talaga na aangat yung barangay niyo, kung gusto talaga na maging mas maganda yung buhay ng tao dyan sa barangay nyo, gagaan yung buhay ng mga tao dyan sa pamamagitan ng mga proyekto na binibigay ng ating kapitan. So approve na lang tayo doon. Pero kung sa tingin nyo hindi naman para sa pangkalahatan or only benefited for few, pwede po kayo magdebate doon. So doon lang talaga tayo magtatalo doon sa debate. So yan, kung wala namang dapat pagdebatihan, huwag na lang kayo magdedebate.
di ba, approve na lang. So ano pang responsibilidad ng kagawad? Yun pong kunyari mayroong activity, dapat present po kayo sa activity natin, dapat nandun kayo sa activity. Kailangan ipakita nyo na hindi nagsisisi yung mga tao na bumoto sa iyo, na naglagay sa iyo doon sa posisyon na yon, kasi nga alam nila na kaya mo, alam nila na may panahon ka talaga ilalaan dyan sa pagiging kagawad mo. Kasi yung iba kasi wala doon sa activities, no? Hindi ko naman pinagkakalahatan to, no? Hindi ko ito generalize, pero may iba kasi wala, may mga excuses ganon. So paano, ano na lang yung sasabihin ng tao, di ba? Silang bumoto, sila din yung nagrereklamo. Totoo naman, di ba? So dapat kung may activities, nandun ka. Kung may mga trabaho, mga gawain sa barangay na involve ang government, particularly barangay local government unit, or tayong mga kagawad or mga barangay officials, dapat nandun tayo. Ipakita natin na deserve natin yung posisyon na nakuha natin sa pamamagitan ng pagboto ng pangkalahatan doon sa barangay nyo. Kasi mas maganda kasi na yung comment ng mga tao, sabihin na hindi pala tayo nagsisi na pinasok natin si A, pinasok natin si B bilang kagawad, kasi andyan sila lagi nakasuporta. Mayroon tayong tinatawag na purok. Hindi ko alam kung may mga purok-purok kayo sa mga barangay niyo, kung active pa yan. So meron kaming purok. So yung purok na yun, 3 purok kami dito. So lahat ng purok may purok advisors. Yung purok advisors, yun po yung mga elected officials sa barangay. Bago po yung mga president, vice president po ng kada purok. So pag may mga CVAC, doon po pupunta po yung mga volunteers. Tapos nandun yung mga officers. Tapos nandun din yung mga barangay officials na nakadestinod po doon sa purok na yon. So tutulong sila kapag may meeting. Siyempre hindi magpipreside yung yung purok advisors. Yung mag-preside lang talaga yung president. In case walang president, yung vice. Tapos kung may mga debate doon o pag-aawayan or anong tawag doon, na may mga hindi pagkakaintindihan, doon na pumapasok yung mga purok advisors. So sila yung mga nagbibigay ng advice, sila yung gumagawa ng paraan, gumagawa ng mga options para mas resolba yung mga problema sa purok. Tapos yun nga, pagdating na naman ng session, kung ano yung naging problema, concerns sa purok, they will raise that during session. Kasi meron tayong committee report. Kung meron kayong committee report, so dapat kayo maging mapagmatsyag sa mga concerns ng mga tao. Ililista nyo yan para hindi nyo makalimutan. Ano pa bang trabaho ng mga kagawad? Kung may mga trabaho tayong yung BNEO, yung Barangay Newly Elected Officials, kasi meron yan right immediately after election, after take oath, yung DILG nagsiset ng schedule yan for BNEO. So doon natin malalaman kung ano yung mga tatrabahuin ng kagawad, yung kapitan, treasurer, secretary, SKs. So nandun yun sa RA 7160 or tinatawag nating Local Government Code of 1991. So doon po ninyo babasahin lahat ng responsibilidad nyo bilang kagawad. Napakadaming gawain sa kagawad, guys. Hindi lang tayo nagpe-payroll. Hindi lang tayo tumatanggap ng sahod o sweldo. So kailangan yung sweldo will compensate sa trabaho ng isang kagawad. So yun, ang dami pang kwentuhin natin, guys. Pero dito na muna tayo mag-i-end. Pero huwag kayong mag-alala, guys, lahat ng achievements natin ibabahagi po natin dito sa ating video. Okay, for now, so hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, sa Simpleng Guwapo Official, mag-subscribe na, libre po yan. At sa hindi pa po naka-follow dito sa Simpleng Guwapo page sa Facebook, mag-follow na po kayo. Okay, this is Simpleng Guwapo, guys. Maraming salamat and thank you for watching. Bye-bye!